Ako'y nag-offer na sa akin, ngunit sa puso ko'y kaparin. Bakit ba ginawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ang isang Anyway, guys, related yung kantang yan sa content natin ngayon. Kasi naglaban bawi po, guys. Ako, sino yung naglaban bawi? Walang iba kundi itong ating Vice President again and again and again. Si VP na naman po. Walang iba. Naglaban bawi. Gamit na gamit ang Uniteam. Naku, Diyos ko naman po. Bakit ganon ka naman, VP? Nakakahiya ka naman. Diba? Nilantad mo na nga yung sarili mo na wala kang pagmamahal sa ating bayan. Tapos ngayon, nilantad mo din ang sarili mo na ginamit mo lang si PBBM. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Anyway, kung i-describe ko, guys, kung ako tatanungin ninyo, Mima, kung i-describe mo si Vice President, ano yung one word na mailalarawan mo sa kanya? Walang iba, guys, kundi manggagamit. Ang VP po natin ngayon ay manggagamit. Ginamit niya lang po si PBBM at ang Uniteam para manalo siya. Yun lang daw po ang purpose ng Uniteam, na ipanalo, manalo ang grupo nila. Yun lang daw po, guys, yung purpose niya. Samantalang si President Marcos, yung silbi ng Uniteam, kaya meron tayong Uniteam dahil gusto natin ng pagbabago. Diba yun po yung Uniteam na tinutukoy ni PBBM, pero hindi sinapuso ni Sara Duterte. Sinasuso niya, sinapaan niya yung ibig sabihin ng Uniteam. Alam mo, Sara, nakakahiya ka sa totoo lang. Kasi ganito pa yung igaganti mo kay President Marcos, even na pinapagtanggol ka niya sa samot-saring issue. Ganyan ba yung igaganti mo? Kaya nga, guys, napareact ako nung nakita ko itong comment niya. Yan o. Ang Uniteam was a tandem. Tandem lang kasi sa paningin niya ang Uniteam eh. Uniteam was a tandem during 2022 election. We are not candidates anymore. Tandem lang yung tingin niya sa Uniteam. Hindi niya man lang ito tinuring na ang Uniteam ay isa po itong grupo ng pagbabago. Grupo para po sa pagpapaunlad ng ating bayan. Hindi niya inutak yun eh. Sinapaan niya eh. Trantado nga. Alam nyo, guys, kaya nga ako nagagalit at bumuboses ngayon. Kasi itong si President Marcos during the height ng issue ni Sara Duterte na hindi nga siya nagko-comment sa West Philippine Sea, ang dami nang pumupuna sa kanya, ang dami nang nagiging issue, ganyan-ganyan. Pinagtanggol po siya ng administration. Ito nga po, guys, yung sabi ni PBBM, 'di ba? Kung matatandaan lang ninyo. Sabi ni PBBM noong April 12, last month lang. Sabi niya, it's not the Vice President's place. That's not the role of the Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So I don't think it is something that we need to be concerned with. Diba nga, guys, pinagtanggol siya ni PBBM sa issue na to kasi nga hindi nagsasalita itong si Vice President. Although kahit sabihin natin na hindi siya yung chief of the architect ng bansang Pilipinas, dapat sana in terms of this important issue, 'di ba? Dapat sana merong concern itong si Vice President. 'Di ba sana yung mga issue ng mga mahalaga kahit hindi niya man yung trabaho or tungkulin, may responsibilidad pa din siya na magsalita kasi in the first place you are elected, 'di ba? As a public servant. So yung mga nire-raise na concern, kasali ka din dun. Right? Kaso ang problema dito, hinahayaan mo lang ang presidente. Wala kang pakialam, wala kang care. Kaya nga, guys, naiinis ako to the point na pinapagtanggol ka ni PBBM. Tapos ganito lang yung igaganti mo. Kaya medyo now-off talaga ako, guys. Kay Vice President. Yung parang pinapahiya mo yung Uniteam. Ginagawa mong meaning na clown ang Uniteam, na ang Uniteam ay isang lang yan, tandem na kung saan ang layunin nito ay ipanalo ang grupo. Yun ba yung yung meaning mo, yung critical thinking mo, hanggang doon lang ba yung tingin mo sa Uniteam? Kasi, guys, ito yung malungkot dito.
Yung unit team ngayon guys, ang nagbubuhat po ay si President Marcos. Sa ngayon guys, si PBBM na lang po ang nagbubuhat ng unit team. Kasi after ng election para kay Sara Duterte, wala na ang unit team. We are not candidate anymore. Pero isa ka sa mga nangako. 'Di ba? Ano yung pangako niyo pagbabago? Bakit ngayon si PBBM lang ang kumikilos tapos ikaw no comment? 'Di ba? So ito, papanood ko sa inyo guys yung video. Papanood ko sa inyo yung video ni VP. Panoodin niyo to panoodin niyo. Hanggang 2022 lang ang unit team. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unit team. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Na ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then 'Di ba? Ang tingin niya lang sa unit team ay tandem lang. Tingnan mo, kung ganun lang din naman pa, kung maaga naming nalaman na ang unit team para sa iyo ay isang tandem lang at hindi ito yung grupo na kung saan nagtatatag ng pagbabago addressing the important issue, hindi ka na sana namin binoto. Kaso isa ka sa mga nangako comedy nga Clown talaga itong si Inday mula noon hanggang ngayon. Talagang consistent po ang kanyang pagiging clown. Manid na nga yan guys Di ba, wala nang pakialam sa paligid niya. You know, nakakahiya ka. Kaya nga yung sinayaw natin kanina, laban bawi. Kasi yan po si Sara. Naglalaban bawi. Right? Anyway, patuloy. umanang elections ni Daog Nami, and nagpasalamat din sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin. So the unit team no longer exists afterwards. Are you saying? Wala, we are not candidates anymore. Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa rin maganda. Lesson na sa tanan kababaihan na bisan gidaog-daog mo dapat Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagkaproblema ang unit team matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Itong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Tulad Itong UNTV na to medyo may pagkasyungay no. Ilang kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte ang nasuspende. Babanggitin diyan si Mark Rama pati si Hubahib. Tingnan natin lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Alam nyo kung bakit nasuspend itong itong governor at isang alkalde? Si Rama nasuspend kasi hindi nagpapasweldo ng tama sa kanyang mga empleyado. Ito namang si Hubahib, misuse of authority. Talagang pagmamalabis sa kapangyarihan ng ginawa niya. Kaya nga sila nasuspend. Hindi po dahil sa magkaaway ang Marcoses or Unita or Duterte. May ginawa po silang kasalanan. So, syempre, no one is above the law. Deserve nilang masuspend. Yun. At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. O ang tanong, nasuspend ba? O di ba fake news nga? Ano sabi ni Harry Roque? Na after ng pag-visit ni President Marcos doon sa Davao, June 6 pa po nung huling nag-visit si PBBM doon. So sabi nila, after ng visit noon, so basically tomorrow, after ng June 6, isususpend na si Baste. Bakit? Anong petsa na ngayon? June 13. Wala pa din, hindi pa din nasususpinde. Wishing nga kami na sana totoong nasuspende. Kaso hindi naman. Mga fake news nga. 'Di ba? Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former PRRD. Sa ngayon, wala pa umanong plano ang Vice Presidente para sa 2025 elections. Wala pa ko'y plans for midterm elections, pero diri sa Davao, naayos na to na mo first quarter of this year, and wala lang ko ka-attend sa convention sa hukbong sa taong lungsod, pero naayos na po nila ang partido dito sa Davao City. Lalain mo
O, diba? Pag wala daw siyang plano, wala ka na kasing grupong makakapitan ngayon. Lahat itinakwil ka na. O, yung PDP laban, ilan na lang yung natira dyan sa inyo. Yung hukbo ng hugpong pagbabago, wala na, medyo hindi na sikat, hindi nakalat yung pangalan ng hugpong ng pagbabago na yan. Anyway, yun guys, diba napakawalang utang na loob? Nakakainis lang. Kasi, hindi ko naman sana to dapat i-content. Kaso, nung nag-reflash sa isip ko na dinidefend siya ni PBBM, kahit anong issue, hindi siya nilalaglag. Tapos, ganito yung gagawin mo, na pinagmumukha mo lang comedy, pinagmumukha mo lang clown, ang unit team. Where in fact, sabi pa nga ni President Marcos, last month ba, if I'm not mistaken, tingnan nyo ha, wait lang, pakita ko muna sa inyo. February 1, noong 2024, anong sabi ni President Marcos? Unit team buong buo, walang bitak. Kahit alam namin na may lamat na. Pero very professional pa din si President Marcos. Pero ikaw, oh my goodness, tinatanggalan mo talaga ng dignidad ang sarili mo. So kung gusto mo respetuhin ka, magparespeto ka, yun lang. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.